Masipag na kasambahay si Kelly sa bahay ng amo niyang si Lorraine. Manang, ano pong almusal natin? Tanong ni Lorraine. Ma'am, nagluto po ako ng itlog, pork chop, hotdog, at kape po. May pagtimpla ko na rin po kayo, ma'am. Naku, salamat po, Manang ah. The best talaga kayo. Oo nga po pala, yung sahod niyo po ngayong buwan. Sabay abot ng sobra ni Lorraine. Ma'am, mukhang maaga po yung sahod ko ngayon ah. Saka, ang laki po nito. Sagot ni Kelly. Okay lang po, Manang. Alam ko pong kailangan niyo po ng pera ngayon. Hindi ba po mag-birthday po yung anak mong dalaga? At saka, ang tagal niyo na po sa akin. Kaya dapat lang po yan. Masayang sabi ni Lorraine. Naku ma'am, maraming salamat po talaga. Napakabait niyo po. Sabay ngiti sa amang si Lorraine. Halika po Manang, sabayin niyo na po akong kumain. Madami-dami po akong trabaho ngayong araw. Kwento ni Lorraine. Sige po, kumain kayo ng marami para may lakas kayo sa trabaho niyo po. Sagot naman ni Aling Kelly. Ilang taon na nga pala yung anak niyo, Manang? Ayun, 17 na po, ma'am, yung darating na Biyernes. Naipangako kung uuwi po ako at ipaghahanda siya, ma'am. Kaya, paano yung pangungulit sa akin? Natatawa ang kwento nito. Kasing edad niya pala dapat yung anak ko, Manang. Kaya lang, alam niyo, Manang, nawala sa ospital yung baby ko nung ipinanganak ko. Malungkot na paglalahad ni Lorraine. Alam mo, ma'am, kung nasan man yung anak mo, alam ko, Iha, na may lugar ka sa puso niya. At malay nyo, balang araw, magkita kayo, di ba? Naku, Manang, ilang taon na rin yung lumipas. Pero bilang ina, umaasa talaga ako na makikita ko pa siya. At aanhin ko naman ang milyon-milyong pera ko kung wala din naman ang anak ko. Alam niyo, Manang, ulila na rin po ako sa magulang. Bata pa lamang po ako nung namaya pa sila. Dagdag pa ni Lorraine. Magtiwala ka lamang niya sa taas. At naririnig niya yan. Salamat po, Manang Feli. Ay siya nga pala, Ma'am Lorraine. Maganda pa pumunta kayo sa kaarawan ng anak ko. Para naman mabawasan yung pagkamiss niyo sa anak niyo, ma'am. Paanyaya ni Aling Kelly. Aba, sige ho, Manang. Para makilala ko na rin yung anak niyo. Nakangiting sagot ni Lorraine. Sige, ma'am. Aasahan ko po yan, ah. Naku, matutuwa yung anak ko. Dahil gustong-gusto na makilala yung amo ko. Paano, ma'am? Yung mga damit na inuuwi ko? Yung mga pangdalaga? Gustong-gusto niya yung mga design. Para nga pong magkapareho kayo ng taste. Palibhasa, hindi ko na naabutan yung mga ganyang uri ng damit. Ganun po ba? Hayaan niyo ho. Maghahanap ulit ako ng mga damit na hindi ko na ginagamit para maiwi niyo naman sa anak niyo. Naku, maraming salamat po, ma'am. Sige po, kain po kayo. O, Manang, sige po. Mauna na ho ako, ha? Marami pa akong inimit na investors today, eh. Paalam ni Lorraine. Mayamang negosyante ang dalaga. At dahil lumaki itong independent, ay talagang sanay na sanay ito sa hirap bago pa naging milyonarya. Nagsimula lamang siya noon ng pagbibenta ng kung ano-ano hanggang sa nagkaroon ng puhunan at unti-unting nagpuntar ng mga maaaring ibenta. Ang nakaraan. Lorraine, ang mga magulang mo, na-aksidente. Ayun, dinala na sa ospital ngayon. Magmadali ka na. Sigaw ng kapitbahay. Po, sige po. Sagot agad niya habang patakbong pupunta sa ospital. Subalit pagdating doon, ay hindi na niya naabutan pa ang mga ito. Nurse, saan po dinala sila Mr. and Mrs. Ignacio? Tanong ni Lorraine. Yun pong sinugod sa ospital dito kanina. Naku ma'am, dinala na po sa morgue. Dead on arrival pong mag-asawa. Dahil sa nangyari. Sagot ng nurse. Kulang na lamang ay liparin ni Lorraine ang papuntang morgue upang makita ang kanyang mga magulang. Nay, bakit naman po niyo ako iniwan agad?
Marami pa po tayong pangarap eh. Habang yakap-yakap ang bangkay ng mga ito. Panay ang tulo ng luha ni Lorraine dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang. Hindi naman nagtagal ang burol dahil wala naman ng iba pang hinaantay pa. Matapos namang malikom ang pera galing sa abuloy, ay ginamit ito ni Lorraine para sa pagre-reseller ng kung ano-ano. Dahil mag-isa na lamang siya sa buhay, ay kailangan niya ng pagkakakitaan. 16 pa lamang noon si Lorraine at natuto na siyang dumiskarte. Naku ma'am, bilhin niyo na to. Ako nang nagsasabi sa iyo. Effective yan. Tingnan mo naman yung balat ko ma'am, kagagamit ko niyan. O sige na, akin na. Naniniwala ako sa iyo. Bibili ako ulit kapag naubos. Sagot naman ng customer. Hi miss, bati naman ang isang binata. Bakit, bibili ka ba? Pwede naman. Bagay na bagay ito sa jowa mo. Alok pa ni Lorraine. Naku miss, wala akong jowa. Magkakaroon pa lang kapag sinagot mo. Biro naman ang binata. Ha? Gulat na tanong ni Lorraine. Oo, tama ka nang narinig. Ang tagal na kitang nakikita dito. Noon pa, nung hindi ka pa nag-resell. At ngayon, lalo ka pang gumanda. Naku, bolero ka naman boy. Sige na, kung hindi ka naman bibili, mauna na ako. Paalam ni Lorraine. Teka, bibili ako. Pero para sa'yo to. Ani ng binata. Kinilig naman si Lorraine sa ginawa ng binata. Lumipas pa ang ilang buwan, ay nauwi rin sila sa pagkakaroon ng relasyon. Nagsama ang dalawa, at makalipas ang isang taon, ay nagkaroon sila ng baby. Dahil nabuntis naman itong si Lorraine. Di, manganganak na ata ako. Bilisan mo. Ha? Alika na sa ospital. Ako. Tarantang sagot ni Jack. Pagdating sa ospital, ay kaagad na naipanganak ni Lorraine ang batang babae. Nabuhat niya rin ito kaagad noon. Mi, kamukhang-kamukha mo ang anak natin ah. Ani Jack. Oo nga di. Hay, nawala lahat ng pagod ko. Ang ganda ng anak natin. Tingnan mo oh, may balat pala siya sa leeg. Pansin ni Lorraine. Oo nga. Kanina napansin din ng doktor, kaya nakita ko. Magpahinga ka na muna. Akin na si baby. Dadalhin ko muna sa lab. Gawa ng may test pa daw na gagawin ng doktor. O sige di. Nang pabalik naman sa kwarto si Jack, ay biglang nagkaroon ng lindol na sobrang lakas. Kaya't marami ang nagpanik at nagtakbuhan na sa ospital. Lahat naman ng pasyente ay nailabas ng ospital. Ngunit si Jack ay nabagsakan ng bato na ikinasawi ito. Mula noon ay hindi na nakita ni Lorraine ang baby nila. Excuse me po, yung baby ko nasa loob, mamang pulis. Please pakihanap niyo yung baby ko. Pakiusap ni Lorraine. Ma'am, opo, minahon po kayo. Ginagawa po namin ang lahat. Masyado lamang pong delikado sa loob, ma'am. Sagot naman ng pulis. Nang mailabas naman ang mga bangkay, ay nakita ni Lorraine ang katawan ni Jack. Di! Sabay sigaw at luha ni Lorraine nang makita ang asawa. Ma'am, excuse me. Dadalhin na po sila sa morgue. Huwag po kayo mag-alala dahil sagot ng ospital ang lahat. Hindi alam ni Lorraine ang iisipin at gusto na lamang din niyang mamatay ng mga oras na yon dahil wala na siyang rason pa para mabuhay. Lumipas ang ilang araw, ay nakatulala pa rin si Lorraine. Hindi makapaniwala sa mga nangyari. Nawala ang anak niya at maging ang kanyang asawa ay patay na. Ma'am, pwede na po kayong ma-discharge. Okay na po ang lahat. Na-isettle na po ang bill. Kaya pwede na po kayong makauwi. Pili ng staff ng ospital. Nakatulalang lumabas ng ospital at umuwi ng kanilang bahay si Lorraine. Doon
ay patuloy siyang umiyak at nagluksa dahil sa sinapit ng kanyang mag-ama. Hindi ko na alam yung gagawin. Ang sisi natin. Bakit palagi na lang ako nagluluksa ng ganito? Lord, bakit? Nakakapagod na po. Ayoko nang mabuhay. Habang umiiyak. Nagising na lamang si Lorraine kinabukasan dahil sa isang panaginip. Mi, bumangon ka. Pagsubok lamang ang lahat. Makakasama mo rin yung anak natin. Di! Napabangon naman si Lorraine. Simula naman noon, ay ginawa niyang inspirasyon ang lahat ng nangyari sa kanya para magpatuloy sa buhay. Dahil bata pa rin naman siya, at marami pang pwedeng mangyari. Sunod-sunod ang mga benta niya sa product niya hanggang sa kaya na niya mismong mamuhunan at mas lumaki pa ang kita niya. Ang kasalukuyan. So deal, Mr. Castro. Ani Lorraine. Magaling ka talaga, Lorraine. Palagi mo akong napapabilib sa lahat ng mga negosyo mo. Pati naman ang matandang negosyante. Salamat po, sir. Ani Lorraine. And by the way, congratulations for the business deal. Ani Mr. Castro. Thank you so much din po, sir. Ani Lorraine. At sabay na silang nagpaalam sa isa't isa. Napadaan naman si Lorraine sa isang mall, kaya't naisip niyang bilhan ng damit si Manang Feli at birthday gift ang anak nito. Ma'am, eto na po. Salamat. Sabay abot ng sales lady. Thanks. Ani Lorraine. Nag-drive naman pa uwi ng bahay niya si Lorraine para makapagpahinga na. O Manang, gising pa po pala kayo. Ani Lorraine. Inaantay kita, iha. Gusto niyo bang kumain? Hindi na po, Manang. Magpapahinga na lamang po ako. Eto po pala, regalo ko sa anak niyo. At damit niyo para po pang-attend ng birthday party. Sabay abot. Naku, nag-abala pa kayo. Salamat, iha. Naku, wala po yan. O siya, sige po, antok na po talaga ako. Mauna na po ako sa taas. Sige, iha. Salamat dito ulit. 2 araw bago ang kaarawan ng anak-anakan ni Manang Feli, ay nagpaalam na ito kay Lorraine dahil maghahanda pa ito para sa pagdiriwang. Good morning, iha. Maupo ka na. Sagot ni Manang. Morning po. Halika, Manang, kumain na tayo. Salamat, iha. Magpapaalam sana ako. Mamayang hapon, uuwi na muna ako. Bukas kasi, baga akong mamimili ng panghanda ng anak ko. Kung okay lang, iha. Tanong ni Manang Feli. Oo naman po, Manang. Okay lang. Sagot naman ni Lorraine. Pero ma'am, aantayin namin kayo sa birthday ha. Sa Biyernes po. Para personal na makapagpasalamat na rin po yung anak ko sa inyo, ma'am. Opo, Manang, pupunta po ako. At okay lang po, Manang Feli. Hindi na ho kayo iba sa akin. Sagot ni Lorraine. Matapos kumain, ay balik na trabaho na ulit si Lorraine. Napakarami kasi nitong negosyo, kaya't napaka-busy na tao. At napaka-workaholic, simula ng mga masasamang pangyayari sa buhay niya. Sumapit naman ang Biyernes. At, Manang Feli, pasensya na po kayo at hapon na ako nakarating. Mukhang marami ho kayong yatang bisita. Ani Lorraine. Naku ma'am, okay lang po. Ang mahalaga ay nakarating kayo. Oo nga po pala, kapitbahay at kaklase ko po halos ang nandito. Ani Manang. Ashley, si Ma'am Lorraine, ang amo ko. Pakilala ni Manang. Hello po, Ma'am Lorraine. Ani Ashley. Natulala si Lorraine dahil kitang-kita niya ang balat nito sa leeg na hindi niya makakalimutan. Katulad ito ng sa anak niyang nawawala noong sanggol pa. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Ashley. Oo. Hello, happy birthday. Sagot ni Lorraine. Salamat po pala dito sa gift niyo. Sinuot ko na po. Sagot ni Ashley. Bagay na bagay nga sa'yo. Maganda. Tara pa picture tayo. Ani Lorraine. Sige po, ma'am.
Sagot naman ni Ashley. Hindi nagtagal si Lorraine sa party ng dalaga dahil hindi siya mapakali sa nakita. Titig na titig din ito sa picture na kuha nilang dalawa dahil kamukhang kamukha niya ito. Kinabukasan naman ay direktang nagtanong na kay Manang Feli. Manang, talaga po bang anak niyo si Ashley? I mean, matanda na rin po kasi kayo para magkaanak pa. Sagot ni Lorraine. Sa totoo niyan, ma'am, hindi ko anak si Ashley. Binigay lang po siya sa amin ng kamag-anak. Nailigtas daw po nila ang bata sa isang lindol sa ospital. Sagot ni Manang. Manang, yung balat niya sa leeg, katulad nung sa anak ko. Kung okay lang po sana, ipapa-DNA ko po siya. Malakas po kasi talaga yung kutob ko, Manang. Sagot ni Lorraine. Iha, oo naman. Kung yan ang bumabagabag sa'yo, para mapalagay ka na, gawin mo. Alam kong matagal ka nang nangungulila sa anak mo. Sagot naman ng matanda. Kinuhanan na lamang ng laway si Ashley at saka pinatest ni Lorraine. Lumipas ang 3 araw. Ma'am, eto na po yung resulta. Sagot ng doktor. Tiningnan naman ni Lorraine at lumalabas na anak niya si Ashley. Napaupo at umiyak ng umiyak si Lorraine. Manang Feli, positive po. Ano ko si Ashley? Yung batang matagal ko na pong hinahanap. Umiiyak pa rin ito. Masaya kung nakita mo ang anak mo, ma'am. Huwag kang mag-alala. Mabait na bata si Ashley. Maiintindihan niya ang lahat. At tutulungan kitang mapalapit sa kanya. Sagot ni Manang. Manang, maraming salamat po. At hindi niyo ipinagdamot sa akin ang anak ko. Ani Lorraine. Hindi naman ako mapapalitan, Iha. Madadagdagan lang naman at 2 na tayo. Sa tingin ko, ikaw rin ang pupuno sa kulang sa buhay ni Ashley. Alam kong may hinahanap pa siya. Kung minsan nga, hindi ko siya matanong. Pero napapansin ko naman yun. Ganun pa man. Mapagmahal na bata ang anak mo. At kuhang-kuha niya ang ugali mong mapagbigay at mabait. Sagot ni Manang. Salamat po, Manang. Nagkausap naman ng seryoso ang tatlo at nasabi nilang si Ma'am Lorraine na ang tunay na nanay ni Ashley. Kayo po pala yung mama ko. Kaya po pala, napakalapit ng loob ko sa inyo. Hinahanap ko nga po kayo kay nanay. Masaya po akong nalaman ko ito. Mama, 2 na po kayong pag-aalayan ko ng achievements ko. At may 2 po akong mama na aalagaan ko. Sabay yakap sa 2. Umiiyak naman noon si Lorraine. Dahil akala niya ay mahihirapan siyang makipaglapit sa anak niya. Subalit, tanggap na tanggap siya nito. Salamat, anak. Ani Lorraine. Salamat po. Hinanap niyo ako, Mama. At salamat din po, Nanay Feli. Inalagaan at minahal niyo po ako. Sagot ni Ashley. Naku, wala yun. Dapat ka lang mahalin at alagaan. Kabait-bait mo. At kaganda-ganda pa. Biro pa ni Manang. Kasi ang nagkasama-sama ang 3 sa bahay ni Lorraine. At doon ay nagsimula ang buhay na kompleto. Tara na, kumain na tayo. Nagluto ako, anak. Manang Feli, halina po kayo. Yaya ni Lorraine. Naku, ma'am, hindi niyo na lang ako ginising. Nakakahiya po. Ani Manang. Naku, hindi na po, Manang. Ako naman po yung magluluto sa inyong 2 ni Ashley. Upo na kayo. Yaya ni Lorraine. Mama, ang bango po at mukhang masarap. Ani Ashley. Oo naman, anak. Hala, halika na, upo na kayo ni nanay mo. At nang sabay-sabay na tayong kumain. Ani Lorraine. Masayang kumain ng mag-anak at nagkwentuhan pa nga.